Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noyce Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Namumukhaan nyo yung picture na yan? Kamukha ni Saldicono. Ay hindi ko lang po alam kung AI po ito sa bansang Portugal. Ang Portugal po, hindi po Central America yan ha. Nasa bandang Southwest Europe yan. Mga sa Europe yan mga kababayan ko. Pinapakita lang dito na ang mensahe, dating Congressman Saldico, saan ka man magtago, makikita ka pa rin ng mga Pilipino. Buong bansa o buong mundo po, lahat may mga Pilipino. You can run, but you can hide. Yun lang inaano, Mr. Ko. Makuta ka rin eh. O pag-usapan natin yung nangyari sa yung kay Kiko, wag na muna. Pag-aaralan pa natin yon. Yung kay sinabi ni Chavik Singson sandali lang ito na. Saldico, nina niya, lintian. Ito mga pambayan ko. Yung kay Chavik Singson na itong abogadong, hindi ko malaman kung paano nakapasok paano to nakapasa sa bar eh. Hindi naman ganito dati yan si Auntie Claire eh. Pero sakit ang sinabi sa ni Chavik Singson, nakakuha ka ng katapat. Pero si BP Sara, hindi pa nag-retaliate yan. Mas matindi kung mang-asar yan si BP Sara, Auntie Claire. Mali ang pinagtatakpan mo eh. Sabagay, binabayaran ka naman namin, swelduhan ka. Magkano ba sweldo mo dyan? 150,000 o 200,000? Panay kapal pa ka ng mga pinagsasabi mo, Auntie Claire. In-interview ka isang araw ni Ed Lingao tsaka isang reporter, hindi ka makasagot, panay paligoy-ligoy ka. Tinatanong lang kung may alam ba si Pangulong Marcos sa nangyaring insertion. Sinabi mo na wala. Sino ba pumirma? Ito sabi ni pangalan nito ni Governor Chavik Singson. Kaya para kang, kung umasta ka, para kang atakdo. Uy! Alam mo na atakdo? Oh. Ulol na aso, pag nakamoy ang pera, kumak. Ay, ito sa'yo. Ay, nako, Auntie Claire, 80-80 ka talaga. 80-80 ka. 80-80. Parang gano'n na ang tsura mo sa, hindi ka na spokesperson ng Malacanang. Oo nga. So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be a professional, hindi attack dog. Noong nagpunta ko sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang tawag ko dyan. Auntie Claire, yung 2001, ewan ko lang kung abogado ka na nun sino ba ang nag-instigate, ang nagpasimula para mapatalsik si dating Pangulong Erap Estrada? Sino? Yan, yung umaatake sa'yo, yung nag-retaliate sa'yo. Baka ilang buwan na lang. Sige. Sabagay, alam ko naman pag si Pangulong Duterte, pag si BP Sara ang manalo, sigurado hindi ka titigil as an opposition. Bibirahin at bibirahin mo pa rin si Presidente Sara Duterte sa 2028. Kaya maintindihan ka na namin. Siyempre, opposition ka Pero yung yung mga katwira mo, baligtad ka. Mo lang mapagtanggol mo lang yung pangulo mo, yung pangulo natin na sinisweldoan namin, na ang binoto mo si Lenny pala. Ibang klase ka talaga, Auntie Claire. Naging abogado ka pa. Talo ka pa ng ibang mga hindi abogado Mag-i-explain ka lang, palpak pa Diba? Ang 80-80 ka nga Yan, attack dog. Alam niyo ba attack dog? Ulol na aso. Ay, nako. Nakaamoy ng pera. Buti nga. Now, lahat, tandaan niyo po ito. Isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulo ako.
Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, walang mga kababayan ko. Walang utang na loob talaga to si Bongbong Marcos. Sa mga Duterte na lang, yung ginawa ni Sara, instead na siyang tatakbo yung 2022 bilang Pangulo, nag-giveaway siya. Si Bongbong Marcos ang pinatakbo ng Actually, hindi mo talaga tatakbo si VP Sara noon presidente or VP Vice President. Kasi, ang gusto niya siguro, maayos muna ang Davao. Pag ayos na ang Davao, niligawan niyo si VP Sara, Bongbong Marcos, saka si Amy Marcos kasi, may na kami sa Mindanao kasi sa Visayas Ayun. Expected na, talagang nambudol ka talaga, Marcos. Pinalibing ang tatay mo, tapos ganyan ang gagawin mo kay Pangulong Duterte. Ingrato ka. Pati itong si Auntie Claire. At ang naging troll, yung spokesperson ng Malacanang. Ha? Ano? Claire Castro, Yusek, Claire Castro. Gagi. Ay, sorry. Naging asong ulul. Grabe ka, Claire. Ibang klase ka talaga. Buti nga sa'yo. Tumaba ka na dyan. Ganun ba kababa ang spokesperson Malacanang? Naging parang atakdog. Dahil kung basta pagsalita, parang atakdog. Alam niyo ba, girl? Ang pagsasalita mo, para kang atakdog. Alam mo ba, atakdog? Sinabi ko na. Uy, girl! Atakdog. Super atakdog ka raw, sabi ni Governor Chavit Singson. O para sa akin, totoo na atakdog ka. Wala kang lahat na lang sinisi nyo sa mga Duterte. Ewan ko na kung totoo ito Pero baka naman din naman sinabi kasi abogado naman to. In fairness, sige, abogado ka na. Kung si Governor Gwen Garcia daw ang nanalo, siguro ang lindol sa Cebu hindi kalakasan. Ibang klase talaga to. Naging abogado. Cum laude pa ata itong 80-80 na to ng pera, kakagat. Nalubusan na ba kayo ng atakdog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo para paniwalaan kayo ng tao. Wala kayong isang salita Sasagutin ko, ano yung mga issue mo sa akin? Nabanggit mo, weddings. Sabihin ko sa'yo, on the record tayo mag-base lahat. Kung gusto kong wedding, panahon ni GMA, madami akong makuha. May kinunapa ko, maski isa, magtanong kayo sa mga may STL, yung mga kasi ito si Claire Castro, mga babayan ko, nagdidig ng mga dati mga kaso. So, abogado naman siya kaso, wala siyang masabi nga O, ilang buwan ka na lang dyan, or mga 2.5 months ka na lang, 2.5 years na lang kayo, si Marcos ata. So, pagpalagay natin magti 3 years na si Marcos, hanggang ngayon, wala pa rin. Para sa akin, itong gobyernon to, sorry doon sa mga maka-BBM incompetent, napakahinang gobyerno to. Pinagtanggol pa niya yung nagpagbebenta ng bigas ng 20 pesos. Ibang klase talaga. Nagpakulit sa inong araw doon sa bayan, sa probinsya ni Presidente. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami kong nakuha. Medyo mahaba ito Hindi, mga babayan ko, kaya nagkaganito si Governor Chavit Singson. Pinangakuan siya ni BBM. Hindi naman siya humingi ng posisyon. Si BBM mismo ang nagsabi na pwede ka sa PAGCOR or pwede ka sa PCSO, director. Makalipas ang ilang taon, magtatong taon na, hindi pa rin siya po binibigyan ng posisyon. Kaya, ang ginawa niya, antay siya ng antay.
So, ang nangyari, nag-i-anti-Marcos na siya, mga kababayan ko. O, yun ang sagot ko sa weteng. Ano pa ang issue? Mm. Ang dami pong binabato lang dito to. Ano pa ba yung mga issue niya? PCSO. Yan, doon siya. PCSO. Doon siya nadali. Ikaw nagsabi yan, ha, girl? Girl! Miss Claire. Castro. Ikaw nagsabi, ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Bakit yan? Director. Bakit pinagpipilit mo, Director? Pinangakuan siya kasi. Hindi ko pinagpipilit. In-offer yan. No, dahil in-offer. ang sinabi sa akin ni First Lady noon, ikaw nagsabi si First Lady noon, there must be something for Manong Chavit. Ang laki na. Hindi, nabudol ka rin, Governor Chavit. Kasi, yung pumunta sila sa Japan ata, mga years ago ata, hindi, isang taon eh. Parang nag-state visit ata si McCoy doon sa Japan eh. Long table. Yung mga nakaupo ron, pinakilala lahat. Aba, si Chavit Singson hindi binanggit. Binanggit na nga ni Sandro Marcos, Papa, si Manong Chavit nandito. Aba, hindi pa rin binanggit ni Marcos. Oh, napaka-ingrato nga eh. Walang utang na loob, kaya wala, hanggang sa matapos itong gobyerno ni Marcos, wala. Incompetent. Pati survey, yung performance niya, binubuldol pa rin. Ghost survey. Oh, ito naman si Claire. Sige, diyan ka na lang. At least ikaw yung nagpapahamak kay Pangulong Marcos eh. Oh, kasi 80-80 ka pa rin eh. Wala kang naturingan kang abogado. Pag ini-interview ka ng ibang mga mainstream media, ang sagot mo parate pailag. Kaya para sa iyo na lang to, 80-80 Claire Castro. Grabe. At saka mga kababayan ko, para sa akin, Auntie Claire Castro, you are still, for me, POS. Peace off. Paki-like, share, and subscribe na lang mga kababayan ko. Salamat po at mag-iingat po kayo at welcome back dun sa aking kaibigan na si Ate Ruby Vlog. BFF. Bye.